Kasama si Marlene, binalikan namin ang lumang apartment ng pamilya Aguilar sa Santa Mesa, Maynila. So dati raw merong isang area rito sa bintana na binubutasan daw nila magkapatid na ni si Ka Freddy. Ito raw yung ginagamit nila para makatakas ng bahay kapag gusto nilang umiskapo. Saan banda yun, ma'am? Ito tong bintana na yan. Ano, ganyan na ba tsura niyo na dati? Hindi. Wala siyang pintura dati. Walang pintura. Kapis. Kapis. Diba? Si Manangrida. Habang sinasariwan ni Marlene ang nakaraan. Hello. She was our old neighbor, but they live next door. Yes. Ito yung dati mong mansyon. Ano si bata? Mabait. Parang hindi naman daw. Medyo may pakasuplada lang ng konti. Talaga? Oo. Nakikita mo silang tumatata sa bintana? Hindi naman. Pero sasabihin ko yan ha. Si ano noon, Marlene, baka mag-arte ka. Nakwento niya na sa akin. Mo, dito, tumalon si kuya mo kasi bintana pa ito. Usually, no? Usually pa bintana ito dito. Tapos tumalon si Freddy Aguilar. Tapos hindi na bumalik kasi galit si papa mo no, galit na galit. Hinahabol sila siguro. Kuya niya, lagi na lang yun. Ano ba? Bilyar. Bilyar. Nagbibilyar. Mahilig sa bilyar. O mahilig sa bilyar yun. Tapos may bintana doon. Doon siya nag-gitara yan. So, kanta ng kanta. Pero before talagang mahusay na mag-gitara. Oo, mahusay na talagang kumanta. Patulog kami ni Kuya Freddy ng kanta. Malapit sa kanilang lumang tirahan ang paaralang pinasukan ni Marlene. Sa public school siya nag-aral mula elementarya hanggang high school. Dito ka graduate ano? Ito ang Pio del Pilar Elementary School at dito nakapagtapos ng elementarya si Marlene Aguilar. At ang sabi niya sa atin, malaki raw ang naging bahagi ng paaralang ito para mahubog ang kanyang pagkatao. Every morning naglalakad ako dito. Maaga pasok mga 6 o'clock yata dapat nandito na ako. Maaga naman kasi mga elementary ito, di ba? So after nung huling punta mo dito, kailan ka uli nakabalik na rito? Ngayon na lang uli. Talaga? Talaga? Kaso na nakita mo uli ito, anong nararamdaman? Ano naiisip mo? Overwhelmed. I want to cry kaya ako nakasalanan. Kahit mag-aapat na dekada nang hindi nakabalik dito, hindi pa rin nakakalimutan ni Marlene ang dating itsura ng paaralan. Malaki na pinagbago. Oo, wala. Hindi ko ng cover. Puro naray ko sa dati. Ano dati? Ano sa'yo? Naray ko sa Kahoy! Ayun, ano niyo dyan? Pero may stage dati ko. May stage. Sementado na rin. Oo, sementado na rin. Pero hindi siya covered. Hindi ako yung library pang balito eh. Sige mo. Matapos mag-ikot, dumiretso kami sa library ng mga pinasukan niyang paaralan, ang Pio Elementary School at ang Vimapa High School. Ay, eto na. Isang sorpresa kasi ang inihanda ni Marlene. Ito yung mga libro na idodonate ni Marlene. No? Ito yung... Ang title nito is Myth and Legends of the Philippines. Ikaw, ma'am, mismo ang nagsulat nito? Yes, and may talaga? award yan ng Outstanding Literature. Wow! Bakit myth and legends? Myths, ang alamat kasi natin, myths and legends of the Philippines are the foundation of our culture. So lahat ng libro na ginawa ko is to defend the Philippine art and culture, which represents the soul of our nation. Ang alamat natin, ang kaluluwa ng Pilipinas. Bukod dito sa mga libro na binigay ni Marlene, nagbigay din siya ng 2 paintings na ito. Na ito nga, yung nakita nyo sa isa, jeep, no? At yung isa naman yung kalesa. Very, very Filipino itong kanyang mga naisip na ibinigay. Well, sabi nga niya, malamang na malaki ang may tutulong nito para sa mga batang makakakita at makakapagbasa ng kanyang libro. Proud ako, ikaw ang nakaisip niya. Tuwa ako. Kasi wala pa kami makunang libro na makuha. So meron pong history ito at biodiversity ng Pilipinas. Napaganda.
na. So walang katumbas na libro dito sa Wala yung, po kami yung dito. ganitong klase wala rito. Bukod sa karanasang hirap, ang pagiging matalino raw ni Marlene ang nagdala sa kanya sa kinilalagyan ngayon. Kumuha siya ng kursong fishery sa UP Diliman, pero tumigil na siya matapos ang 1 taon. Hindi ako nagtapos ng college because I just don't like structured education. What's the point? Hindi mo ako pwedeng ikahon. There are a lot of great people who changed the course of history na hindi, I don't need it. Mas matalino pa ako doon sa mga college professors ko. Bakit ako papasok sa classroom? You cannot contain my mind in a classroom. I will read books. Kumuha rin siya ng kursong General Psychology sa Massachusetts, USA. Pero dahil pasaway raw siya, hindi rin niya ito tinapos. I did not graduate. I do not want to graduate. I want to prove to the world that I am smarter than most people without graduating. System. The education outside of the classroom is more important than the bullshit that you will get inside the classroom. Mula sa pagbagsak sa kahirapan, sinikap ni Marlene na muling umangat. Pumunta siya sa New York, USA, kung saan naging print model siya ng isang sikat na photographer. Nagtrabaho rin siya bilang front desk staff sa isang 5-star hotel hanggang siya'y naging general manager. Nagsipag siya sa mga pinasukang trabaho noon para magtagumpay. I'm an excellent businesswoman. At the age of 27, I became the general manager of the first all-suite hotel in the vicinity of New York City, catering to the top executives of Fortune 500 companies. During my reign as GM, the hotel made more money. Malayo na nga ang narating ni Marlene mula sa isang simple at maliit na apartment sa Santa Mesa. May sarili at magandang tahanan na siya ngayon sa isang kilalang subdivision sa Quezon City. Gaano man kabisi sa buhay si Marlene, naglalaan pa rin siya ng oras sa pagbisita sa puntod ng yumaong mga magulang. Wala na raw ang puot na dati niyang naramdaman sa kanyang ama. Nabalitaan ko po, after ilang years po bago kayo dumalaw sa yung namatay po si Papa. Tatay ko. Bakit po? Kaaway kami ng tatay ko eh. Yung talagang 13 years yata bago ako dumalaw. Dahil nga sa pambubugbog niya sa akin. I had nothing to, I didn't want to have anything to do with him. Sabi ko sa nanay ko, ba't ako dadala? Wala naman akong sasabihin sa kanya. 13 years yun. Walang, kahit na anong pilit gawin nila, matigas ang ulo ko. Ang tigas ko talaga eh. Until, nung okay na ako, I came. Dahil buo sa loob ko na pumunta. Walang makakapilit kasi sa akin eh. Agosto lamang ng nakaraang taon nang pumanaw ang ina ni Marlene. Okay. Ang feeling ko kasi namatay ang nanay ko sa sama ng loob dahil sa amin ni Jason. Very close ako sa nanay ko eh. Yung relationship ko sa nanay ko, parang kami ni Jason. So, wala kaming bilangan eh. Walang ganun sa amin dalawa eh. Ang feeling ko, naiintindihan niya yung actions ko. I don't have to explain to her. She understands. May ganun kami. Tatay ko, iba rin ko. Hanggang ngayon, patay na tatay ko, hindi ko pa rin alam kausapin. Sa maikling panahon ng pagsama at pakikipagkwentuhan ko kay Marlene, naintindihan namin ang isang anggulo ng kanyang buhay. Isa siyang anak na hinubog ng pagmamahal at pagmamalupit. At ang hirap na kanyang pinagdaanan ang nagsilang sa matapang niyang pagkatao. Kaya raw siya binansagang She-Dragon. Kasi, siyempre, sinisisi ko sarili ko, ba't nagkaganon yung anak ko? Dahil sa pasaway ko. Pasaway ako eh, kaya nagkaganon yung anak ko.